Si Pastor. Anong tawag po sa inyo? Agriculture Attaché. Ako po si Pastor Edwin ulit. Ang gawain po na kami po sa atin sa Pilipinas ay meron tinatawag na farmers dialogue with the church. At yun ang aming minsan nag-organize kami ng mga magsasaka. Katulad nung sinasabi niyong Neo, marami po niyan doon sa lugar namin at gusto sana namin na ma-develop nga sila sa yung langis na sila ang gumagawa. Pero sa kasamaang palad, hindi naman nangyari yun. At dahil kulang sa pondo, wala kami mahingi sa agri. Kung paano yung mga mini mill, yung mga pag-healing, papramin para maging langis. Saan yung mic mo? Where's your mic? Good afternoon po sa ang ano ko lang po is parang based on my experience as a farmer na rin kasi I do have corn farm sa Isabela, almost 3 hectares. So ang nagiging ano ko lang is walang buwabalik na kumbaga yung sa kita ba, yung kita. Kasi unang-una ang ating abono, ang taas. Sobrang taas. Tapos pagdating ng harvest is mostly 13 pesos per kilo. So ang baba. So yun yung nagiging ano. So meron po ba tayong recommendations sa DA ano para yun lang po sa amin, sir. Thank you po. Yung sinasabi, yaman mo pala. Pangalan daw po. Alfred po. Sir Alfred. Thank you. Unahin ko muna Sir Alfred kasi parang mas madali sa Kwento yung sa kanya kasi. Sir Alfred, una, madaming programa ang DA. Meron tayong Foreign Competitiveness Enhancement Fund. Yes. No? Na ang ating gustong mangyari is pababain ang cost of production. Yung nabanggit nyo yung abono, talagang abono ka talaga eh. Lalabas ng pera. Pero ngayon sir, because nagkaroon ng problema sa abono nun because of the Russia-Ukraine conflict natin, meron pa rin. So ang problema kasi is yung sources natin of urea na ginagamit natin for corn, galing sa kanila, so naantala yan. We're sourcing out ngayon sa ibang lugar like Australia, meron tayo from Middle East. And then meron tayong program also para hindi na tayo mag-rely sa mga ganito, mga inorganikong mga pataba, is locally produced na mga pataba. Pangalawa sir is the industry roadmap of corn. Included dyan sir, ano ba ang dapat? Sino ba ang kukuha ng corn? Ang corn nyo ba yellow or white? Yellow po. Yellow corn, so mostly for feeds. So ang kailangan natin talaga is i-incorporate ito o i-process to na magagamit ng feeds para sa ating livestock industry. Karamihan ng kumukuha niyan poultry and livestock. Sa atin naman, ang problema, di ba may ASF, African Swine Fever. So may parang sabi nga, hindi lang talaga tama kayo dun sir, hindi lang mais ang pinag-uusapan natin when we say mais. Meron pang iba, tahi-tahi po yan. So ang programa ng DA talaga is meron po tayong Corn Competitiveness Enhancement Fund, Corn Competitiveness Enhancement Program na dinidevolve natin to sa local government units. Sa Isabela, may nakausap po natin si Gob na sabi nga dahil kasi kayo kaya mura, oversupply kayo eh. Talagang ano kaya, talagang, pero kapag ang market mo ay sa inyo lang, talagang mura. So ngayon, i-connect kayo ni DA ngayon sa lugar kung saan mababa ang supply. Doon tataas ang kita. So it's part, i-continue nyo lang sir, magpa-register kayo sa RSBSA, Registry System for Basic Sectors in the Agriculture Sector, na kapag nakalista kayo sa RSBSA, pwedeng ma-i-connect na kayo sa market. No? So mas madali kayong matugunan ng DA. So sige sir, i-ano nyo lang, i-continue nyo pa rin. Pwede nyo pa dagdagan yan sir, sinasabi ko sa inyo, kikita pa yan. I-ano nyo lang po. Tuloy-tuloy lang po yung programa, pero syempre, lagi ko sasabi, pumoto kayo ng tama. Next, yung sa Pastor.